Isinailalim na sa state of emergency ang ilang probinsya sa Southern Tagalog kasunod ng pag-atake ng mga peste sa mga taniman ng niyog. At kung di raw mapipigilan ng mga peste, maaari itong kumalat sa iba pang rehiyon. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Dahil halos lahat ng bahagi nito napapakinabangan, tree of life kung ituring ang puno ng niyog. Pero paano pa kaya pakikinabangan ang mga plantasyon ng niyog sa Batangas, Cavite, Laguna at Quezon kung pinipeste na ng mga scale insect? Ang mga dahon tuloy naninilaw. Pinupuntiri rin ang mga ubod ng niyog na nauuwi sa pagkamatay ng mismong puno. At kahit ilang beses bombahin na insecticide, di raw mapuksa ang mga peste. Pagbaba ng ani, siyempre maliit ang kita ng mga mamamayan dito sa amin. Pero itlog ng hayop po, nasa ilalim niyo. Pagka ako'y dilaw lahat. Pagka ako'y aso yun. Papatay na nagpapatay. At hindi lang niyog, pati kape, kakao, mangosteen, lansones, saging, papaya at iba pang high-value crops inaatake rin ng mga scale insect. Matapos idulog ni Presidential Advisor on Food Security and Agricultural Modernization Secretary Francis Pangilinan, nilagdaan ng Pangulong Executive Order 169 na layong maglatag ng emergency measures para pigilan ang pagkalat ng scale insects o Aspidiotus rigidus sa mga puno ng niyog. Layunin ng pamahalaan ay mapigil yung pagkalat nito through various means as proposed by the Philippine Coconut Authority and supported by the Department of Science and Technology. Pangungunahan ng Philippine Coconut Authority ang pagbalangkas ng mga paraan para sa treatment ng mga apektadong pananim. Ang mga infested area, ika-quarantine at lalagyan ng checkpoints para di makalabas ang mga unprocessed o untreated na bahagi ng puno ng niyog at coconut seedlings. Sabi ni Pangilinan, kung di raw ito mapipigilan, maaaring kumalat hanggang sa Bicol region ang mga peste. Pwede itong ikalugi ng coconut industry ng 33 billion pesos. Isa pa naman ang Pilipinas sa top suppliers ng coconut products sa mundo. Teresa Andrada, GMA News.